Magandang araw mga bata! Ako, si Teacher Benedict, ang inyong magiging guro ngayong umaga. Handa na ba kayo sa ating panibagong aralin? Magaling! Kung ngayon ay tayo ay magsimula na. Ngayon ay ating tatalakayin ang paksang pangalan. Sa aralin ito ay inyong matutukoy ang ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. Handa na nga ba kayo? Sabihin lang ang handa na po kami, teacher, kapag kayo ay handa na. Magaling! Alam niyo ba kung ano ang ibig sabihin ng pangalan? Tama! Ang pangalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. Ang pangalan ng tao ay tumutukoy sa ngalan ng isang individual o grupo ng mga tao. Halimbawa nito ay ang doktor, bata, guro, kaibigan. Nakakita na ba kayo ng doktor? Magaling! Saan ba natin makikita ang doktor? Ospital. Ang doktor ay isang tagapagpagaling ng may mga sakit. Ngayon naman, saan naman natin makikita ang guro? Tama, sa paaralan. Sa paaralan natin makikita ang guro. Dumako naman tayo sa pangalan ng bagay. Ito ay tumutukoy sa ngalan ng mga gamitan, materyales, at iba pang bagay na nakikita o ating nahahawakan. Mga halimbawa nito ay ang bag, sapatos, damit, libro. Saan ba natin ginagamit ang bag? Tama. Kung saan ginagamit natin ito kung saan tayo ay may pupuntahan o kaya sa paaralan. Ngunit ito ay isang halimbawa ng pangalan ng bagay. Pangatlo ay ang pangalan ng hayop. Ito ay tumutukoy sa ngalan ng mga may buhay ngunit hindi tao. Mga halimbawa nito ay ang kalabaw, pusa, ibon, kabayo. Saan nga ba natin nakikita ang mga hayop? Tama. Nakikita natin ito sa mga bukid. Kayo ba ay may halagang pusa? Magaling. Sumunod naman ay pangalan ng lugar. Ito ay tumutukoy sa ngalan ng mga pook o lokasyon. Mga halimbawa nito ay simbahan, palengke, parke, o paaralan. Nakapunta na ba kayo sa mga lugar na ito? Magaling! Ang simbahan ay isang tama. Ito ay pinupuntahan natin tuwing linggo upang magsamba. Magaling! At ang panghuli ay ang pangalan ng pangyayari. Ito ay tumutukoy sa ngalan ng mga kaganapan o okasyon. Mga halimbawa nito ay bagong taon, Pasko, at kaarawan. Class, lagi nating tatandaan na ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mayroong pagkakakilanlan. Isa ang mga tao sa mga bagay sa mundo na may natatanging pagkakakilanlan sapagkat lahat ay may pangalan. Lahat ng may natatanging katawagan o ngalan ay may pangalan. Tulad ng ngalan ng tao, bagay, lugar, hayop, at pangyayari. Handa na ba kayo?
Tukuyin kung ang salita ay ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, o pangyayari. Simbahan. Anong uri ng pangalan ang simbahan? Ang simbahan ay pangalan ng lugar. Parke. Anong uri ng pangalan ang parke? Ang parke ay pangalan ng lugar. Araw ng mga puso. Anong uri ng pangalan ang araw ng mga puso? Ang araw ng mga puso ay pangalan ng pangyayari. Mag-aaral. Anong uri ng pangalan ang mag-aaral? Ang mag-aaral ay pangalan ng tao. Kambing. Anong uri ng pangalan ang kambing? Ang kambing ay pangalan ng hayop. Walis. Anong uri ng pangalan ang walis? Ang walis ay pangalan ng bagay. Baka. Anong uri ng pangalan ang baka? Ang baka ay pangalan ng hayop. Pasko. Anong uri ng pangalan ang Pasko? Ang Pasko ay pangalan ng pangyayari. Tatay. Anong uri ng pangalan ang tatay? Ang tatay ay pangalan ng tao. Lapis. Anong uri ng pangalan ang lapis? Ang lapis ay pangalan ng bagay. Bumuo ng 5 pangungusap gamit ang pangalan ng tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. Halimbawa, kami ay pupunta sa palengke. Ang palengke ay ang halimbawa ng pangalan ng lugar. Si Mama ay nagluto ng masarap na ulam. Ang salitang Mama ay pangalan ng tao. Kami ay maraming alagang aso at pusa. Ang salitang aso at pusa ay pangalan ng hayop. Ako ay nagbasa ng libro kaninang umaga. Ang salitang libro ay pangalan ng bagay. Bukas ay kaarawan ng aking nakakatandang kapatid. Ang salitang kaarawan ay pangalan ng pangyayari. Ako ay papasok na sa paaralan. Ang salitang paaralan ay pangalan ng lugar. Maraming salamat!
Hanggang sa muli!